Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao, may Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before I judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon? Isang party list na nagre-representa sa mga taong may kapansanan. Ito'y kahit na pasok na ito sa COMELEC noon o noon pang nakaraang taon. Dahil dyan napilitan ang grupo na dumulog sa Korte Suprema para ihain ang kanilang petisyon laban kay House Speaker Martin Romualdez. Narito balita ni Margot Gonzalez. Hindi pa rin umano nanunumpa at nakaupo sa Kamara ang representante ng Komunidad ng Pamilya Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List na si Maria Camille Ilagan. Matatanda na nagsumite ng bagong listahan ng mga nominee ang P3PWD sa Commission on Elections sa COMELEC kasunod ng kautusan ng Korte Suprema. Ito'y matapos itong tuluyang hindi pinahintulutan si Quezon na kumatawan sa partido sa pamamagitan ng substitusyon. Sa bagong listahan, first nominee si Ilagan at siya agad na naiproklama ng COMELEC noong Disyembre ng nakaraang taon. Pero base kay Quezon, hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakakapanumpa sa Kamara si Ilagan. Nagbigay ito ng daan para sa paghain nila ng petition for mandamus sa Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ang hinahabol ng kampo ay may sagawang oath-taking bago mag-recess ang Kamara ngayong linggo. Despite having taken her valid oath before a judge, the Speaker of the House has repeatedly refused to schedule and administer the ceremonial oath required under the House rules. This petition for mandamus, we urgently ask the Supreme Court to compel the Speaker to immediately schedule and administer Ms. Ilagan's oath. We likewise challenge the provisions in the House of Representatives internal rules that grants the Speaker qualified representative that grants the Speaker unchecked power to block unauthorized qualified representatives' induction. Ayon kay Quezon, pabalik-balik na si Ilagan sa House of Representatives at naisumite na rin nila ang lahat ng dokumento, kabilang na ang certification of proclamation ng COMELEC. Pero bigo pa rin sila makakuha ng sagot. Tagal na po niyang balik-balik doon sa House of Reps since December 9 hanggang December 18 na magkaharap na silang nakaupo siya, harap niya na ang speaker ay nag-adjourn na lamang pang Pasko na hindi po siya nabigyang pansin kami. Pinapanalangin po namin sa P3PWD na ang speaker ay magiging modelo naman po ng demokrasya. Kasi hindi naman pwede itong lalo na ang P3 ng tao, may Supreme Court decision na, may proclamation na sa COMELEC, may oath na before I judge, ay hindi pa rin kami mapaupo. Ang ibig po bang sabihin nun, ay pwedeng ma-veto pala ng speaker ang eleksyon, ang will ng voters? Hirit pa ni Quezon, mahiya't maawa naman ang Kamara sa mga naghihintay na benepisyaryo ng P3PWD. Anya, miling-milong mga persons with disabilities ang naghihintay ng kanilang mga programa, iba pa rito mga senior citizen at mga cancer patient na gustong tulungan ng party list. Sinabi rin ito na dahil 2 taon nang wala pang nakaupong representante ay hindi pa nakakatanggap ng budget ang P3PWD. Kahit hiling ni Quezon na ngayong meron ng naiproklama ay wag nang patagalin ng Kamara ang pag-upo ni Ilagan sa pwesto. Mahiya naman kayo. Mga constituents namin, persons with disability, children na Down syndrome, cerebral palsy, autistic, mga pasyente may cancer, lupus, mga elderly. Mahiya naman po kayo. Kung noon po dahil sa politika ay hindi nyo pinapaupo yung ibang congressman hanggang last day, sa amin po maawa na lang po kayo sa aming mga constituents.